Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga release ko. Welcome to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is another love reading. Let's see kung sino maka-resonate nito. Kaninong story to. Okay, so hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. This is a vice versa. And if saan kayo naka-resonate, then dun kayo. Okay? So, if hindi kayo naka-resonate at all, so hindi to para sa inyo. So, let's start. Love reading. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? I think ito ay para sa mga mag-asawa. Most of you. Or sa mga matagal na sa relasyon, or sabihin natin na live-in. Could also be. So, moving forward. So, merong mga unsureness dito sa pagsasama niyo sa relationship niyo. May mga nalalaman ka, yet I think you still want this person to offer you, like you begin to change in a way. So I think you still want this person to change. Lagi kayo nagtatalo ng person na to. Feeling ko itong person din na to kasi may ano siya, parang may high pride, or hindi siya yung tao na marunong mag-sorry or umamin ng kasalanan, mga ganung mga bagay, na instead aminin niya na lang, mag-sorry siya, ilalagay niya na lang sa away kaysa umamin siya sa pagkakasala niya. So, at this present kasi, right now, this is you are becoming someone na tumatapang ka na sa sitwasyon. Might be you are the wife, okay, but this could be a vice versa. Tumatapang ka na sa mga nangyayari sa sitwasyon ninyo. Dahil you becoming brave, hindi ka na natatakot na to cut off a situation or anything, because you know na meron kang right na gawin to. So, yung challenge dito, I think na nangyari to sa'yo because of you learn from your lesson sa pagsasama ninyo sa mga nangyayari sa relationship ninyo. Dumating kasi sa point na nagkaroon talaga dito ng third party yung person mo. Nagkaroon siya ng ibang relasyon, and dumating sa point na hindi kayo nag-usap. He gave you silent treatment. Tapos, I don't know, might be some of you may nabuntes. Might be this is the both of you, the other woman and you. And na-end yung cycle, na-cut off yung cycle ninyo, yung mga pangarap ninyo because of this person. So, right now, sa dami ng pinagdaanan ninyo, sa dami ng issue ninyo, ngayon naging matatag ka para sa sarili mo. Para sa'yo, alam ko yung right ko. Alam ko na kaya kong putulin itong connection na meron sila. Dahil alam ko na may right ako na gawin yun. So, yung challenge dito is paano mo mapabago yung asawa mo. So, yung person mo, paano mo siya mapabago na maging bumalik siya sa pagiging responsible person niya, at atupagin niyo yung responsibility niya, pamilya niya, kayo. So, this is the challenge ngayon sa inyo. Kasi feeling ko, before ganun naman siya. Kaya lang, dumating talaga sa point na natukso yung person mo. So, as a point kasi, parang napapagod ka na din mag-antay kung kailan siya magbago. So, ito yung parang sobrang challenging sa'yo. Paano ko mapabago to? Paano ba siya na hindi, aabot sa point na hindi na siya mag-cheat sa akin? Aabot sa point hindi na siya maloko sa babae? Gusto kong mag-focus siya sa pagiging tatay niya, sa pagiging asawa niya. Basta gusto niya focus family lang. Gusto mong magbago siya. Yun, pinaka-short way. At umalis sa mga bagay na hindi na dapat, at mag-offer ng new beginning or second chance, kasi para sa'yo, kaya mo naman siyang tanggapin. Ang problema dito, naiipit nga siya sa sitwasyon kasi siguro some of you nabuntis niya.
yung babae. Or some of you, sadyang nagmahalan sila nung babae. Okay? So, hindi madali para sa kanya na ganun nang bitawan nyo, hindi yun basta-basta lang na relasyon para sa kanya. So, hindi madali din. I think nalaman mo din to eh. Kaya nga ngayon na ano mo to, parang naging matapang ka ngayon in a way na to fight for your right. So, in the past or in the distant past, tinago niya na to sa'yo. So, distant past pa lang meron nang nangyayari sa kanila. At tinago niya to sa'yo. Secrets. Kaya siguro, hindi na ganun kadali itong bitawan. Kasi, dati pa, meron na sila, hindi to bago. See? Well, happy yung marriage ninyo, happy yung pagsasama ninyo, moving forward towards new beginning. You feel that your person is very loyal to you, your person very into your family. May mga ginagawa na siyang sekreto na hindi mo nalalaman, hindi mo lang pa napapansin. So, in the distant past, ito na yung mga nangyayari. So, sila na din, while kayo din, or while nasa point kayo na maayos pa yung pamilya nyo. Minsan di nga siya nakakatulog sa gabi, thinking about this person. And, dumating talaga sa point na yun. At this present, I mean, in the past, or the recent past, is, nag-aabang ka na. Kumbaga, may napapansin ka na. Nag-i-stalk ka na. Kasi may mga pagbabago na. Let's see. Let's clarify this. May pagbabago na, nagtatalo na kayo, nag-aaway na kayo, kasi ramdam mo na dalawa na kayo dito sa person mo. As you can see, this is you and this is the other person. Nag-aaway na kayo ng person na to, and parang gusto lang lumalabo na yung connection niyo. Masyado na siyang nagbago, masyado siyang easy-go-lucky na, masyado na siyang parang binabaliwala yung mga sinasabi mo. Hindi na katulad before, as gaano kayo kasaya at gaano ka focus sa family. And dito mo napansin that you want some clarities. Ano to, meron, alam kong meron talaga to, may pagbabago to, may mga nangyayari talaga dito. Kasi even if your person is still there, nagsasama pa din kayo, you are already becoming observant na talaga. Kahit nandyan pa siya, parang feeling mo talaga, malakas yung intuition mo na may something wrong dito. Kaya nag-i-stalk ka na, inaalam mo na. So, through this, sa mga nangyayari dito, nagtatalo na kayo. Parang gusto mo nang may malaman na totoo about your person. But then, siguro sabi ko nga kanina, diba, sa intro na, you are with someone na matigas yung ulo, kumbaga. Instead of mag-sorry siya at umamin, idinadaan niya to sa away, sa gulo. Parang hindi lang malaman yung totoo. Parang ganon. Bis mag-sorry siya, parang lumalabas na wala talaga siyang ginagawang kasalanan kahit na meron. So, what is the best outcome? Natawa ako sa best outcome naman. The best outcome actually ang sinasabi dito is, hindi naman siguro sabihin na paghihiwalay talaga. Okay? Kasi, pero nakikita ko kasi kung sakali man na pagod ka na, nakakaantay kung kailan siya magbago, pagod ka na sa mga nangyayari. I think this is really the best outcome. Sa totoo lang. Kasi kung hindi mo naman nakaya, hindi mo nakaya yung sitwasyon, bakit pa magtiis ka sa ganitong klaseng pagsasama dahil lang kasal kayo, dahil may mga anak kayo? Tapos ikaw wala ka ng peace of mind, ikaw halos yung mukha mo nagiging parang stressful na because of your person. Then, actually, this is really the best outcome for you to grow, for you to learn your lessons, for you to makafocus ka man lang sa sarili mo, 'di ba? Mabalik yung aura mo. Kasi kung dito ka lang din naman talaga na mag-stay, mapagod ka, ma-stress ka, hindi pa nagbabago, kailan magbago, dati pa meron na pala sila. Titiisin mo pa ba yung sarili mo na halos magmukha ka ng matanda sa stress para lang hintayin kung kailan siya magbago, para lang buo lang talaga kayo, and you are pretending sa mga kapamilya ninyo, mga kakilala ninyo na okay kayo, and
even if you're not, even you are already nasa point ka na ng sobrang nag-overthink ka na, na-stress ka na, lalo na sa gabi. Hindi madali yung pagiging ganyan na klaseng asawa. You really need to end this. And for him, hindi naman sa end this talaga like hindi na magkabalikan, but also for him to learn his lesson na wala yung pamilya niya ngayon, wala yung asawa niya na nandyan palagi para sa kanya, na nagpapasensya para sa kanya. And baka dito ma-learn niya yung lessons niya na hindi pala maganda yung walang asawa or walang pamilya. So, baka ma-realize niya yung mistakes niya. Kasi sometimes, it's also make you, yung separation, nakakatulong din to sa'yo to realize that maybe this is really not meant to be for me. Even if kinasal pa kayo. Madaming nangyari yan. Madami nang nangyari. Hindi lang sa sitwasyon ninyo, like sa reading na to, sa mga celebrities, sa mga normal people, madaming nangyari, even to me. So, hindi, parang sinasabi ko dito na, yung separation ninyo, sometimes, it makes you realize, or ma-awaken ka na, maybe this is really not meant for me, lalo na pag bumabalik yung aura mo, nang wala siya. Parang nagiging mas comfortable ka, mas nagiging mas okay yung buhay mo, mas nagiging mas maganda yung mga nangyayari sa'yo. Kumbaga yung mga positivities pumapasok sa buhay mo nung nawala siya. So, might be that means na si universe is gina-guide ka na niya to have to separate na hindi kayo para sa isa't isa. The immediate future here is he get what he deserve in the future. So, in the immediate future. So, nakikita ko dito yung justice card. So, para makakarma din siya sa ginagawa niya. Lalo na, pag makikita niya sa'yo, kung sakali man ginawa mo yung sinabi dito na pakipag-iwalay ka, at ayusin, binago mo yung buhay mo, yung sarili mo, physically, emotionally, mentally, spiritually, makikita niya yun definitely, kasi nakikita ko dito na, lalo na pag nakikita niya na yung saya mo, you are having that confidence na sa sarili mo, binalik mo na yung dating ikaw, you heal, and you become happy. So, marirealize niya yung pagkakamali niya talaga, and he will going to get that justice on what he did to you. So, darating na yung point na parang gusto niya na ulit bumalik sa'yo, pero syempre, he's with someone, 'di ba? Parang magiging babalik ba ako sa asawa ko, or hindi na lang. Alam niya may kasalanan siya sa'yo eh. So, magkakaroon siya ngayon ng different decision to choose kung whether ayusin niya yung sa inyo, or kakausapin ka ba niya una, or ano man yung gagawin niya. So, hindi niya tuloy alam kung sino na yung ngayon pipiliin niya, ikaw ba yung isa. And I think also na more on, he will going to try to focus maybe on your children, kung may mga anak kayo, or to focus more on ayusin din yung sarili niya, para may maipapakita siya sa'yo, may maipapakita siya na improvement, na pagbabago na siya. Okay? So, until sa darating yung araw, in the future, itong person na to, magde-decide to siya na mahalin ka ulit, babalik sa'yo ulit. Okay? So, na maayos kayo ulit. Ito yung nakikita kong immediate future. Pero itong immediate future, hindi siya mangyayari isang araw lang, 'di ba? Or isang buwan lang. So, in the immediate future, there's a possibility na babalik talaga siya at ayusin yung mga dapat ayusin. Kasi nga, makakarma siya sa ginawa niya. So, the factors that affecting the situation is yung tinago niya sa'yo yung totoo. Na before pa, meron na sila. Noon pa, masaya pa kayo, meron na pala sila. Yun yung dito, kasi you are trying to ask this person about the truth, pero hindi niya sinasabi, di ba? Sabi ko, ma-pride siya, and instead of aminin niya at mag-sorry siya, lumalabas na pinapagilty ka pa niya, nag-aaway pa kayo, yung lumabas na wala talaga siyang kasalanan, at hindi siya talaga amin, kahit na may mga nararamdaman ka na, or may mga naririnig ka na
ito yung nagiging factor na nakaapekto talaga sa pagsasama ninyo. Kung dati pa sinabi niya na sa'yo, inamin niya na, at nagbago siya, okay sana. Kasi you are willing to accept this person talaga. So, the external influence here is that you both might be your family, your marriage, showing the other people or showing your family, other family is okay kayo, happy kayo, buo kayo, masaya kayo, kahit na hindi na, kahit na magulo na, kahit stressful na. So, ito yung pinakita mo sa iba. Ito nakikita ng iba sa inyo, pero hindi na pala. Kaya siguro na hindi madali para sa'yo, siguro itong desisyon na to, na to end this marriage could be, or pagsasama, dahil sa ayaw mo makita ng iba na broken, ayaw mo yung makita ng iba na nakakaawa naman to, or anything like that, diba? Pagchismisan, whatever. Kasi yung nakikita talaga ng lahat is okay kayo at masaya kayo. So, ano yung hope and fear mo sa connection na to, sa pagsasama ninyo? Is you are hoping na itong person na to ayusin niya yung mga dapat niyang ayusin sa pamilya ninyo, sa pagsasama ninyo. Yung mag-offer siya sabay sa'yo balik na ayusin to, bumalik, or mga pangako niya sa'yo, tutuparin niya, at mag-effort talaga siya na patunayan sa'yo to, lahat ng to. This is what you hope. But what you fear here is, if babalik siya sa'yo, kung sakaling maghiwalay man kayong dalawa, is kung mag-effort man siya na ayusin tong pagsasamang ito, kasi ito is the best outcome lang naman yung paghihiwalayan eh. So, nakadepende pa din yun sa inyo, sa decision ninyo. So, kung hihiwalayan mo siya, maganda yung magiging outcome nun, because he will get what he deserve. He will get karma sa mga ginawa niya. Kasi, syempre magbago ka eh. Pero kung hindi mo siya kasi hihiwalayan, nandun pa rin yung problema. Kumbaga, walang magbabago dun. Lalo ka lang may stress. Lalo ka lang magbumukhang like matanda na. Diba pag stress ka? I've been there. I was 25 if I'm not mistaken, and I look like 50 dahil sa stress ko sa ex ko. So, hindi madaling ma-stress, hindi madaling ma-depress. So, if yun yung pipiliin mo pa rin siya at hindi mo siya hiwalayan, yun walang magbabago sa'yo. Yun pa rin yun. Pero kung pipiliin mo yung best outcome ng reading na to and ayusin mo yung aura mo, and then may mga magbabago, and lalo na pati sa kanya, sa part niya, magsisisi siya sa ginawa niya sa'yo. So, for your fear here na if ever mag-effort siya again, o sabihin natin naghiwalay kayo, at mag-effort siya again, he will go to take the leap of faith. You fear here na baka lulukuhin ka pa din niya, or sila pa din, or tinatago niya lang. Kasi yun yung naging factor sa pagsasama ninyo, yung tinago niya yung katotohanan na dati pa pala sila. So, baka ganun din yung mangyayari. So, magkakaroon ka dito ng fear na baka ganun yung gagawin din niya sa'yo. So, if ever din na kayo pa, and you will not going to follow the best outcome here, and kayo pa, so, yung fear mo dito is, baka this person is ginagago ka na lang. Kahit nakikita mo na, kahit pa paano nag-e-effort siya sa pamilya, nagtatrabaho siya, nagbibigay siya ng pera, pero niloloko ka na lang pa rin pala, at ginagago ka na lang sa mga sinasabi niya. So, yung fear mo dito. So, the outcome of this connection, or the final outcome is, I think you are going to have that conversation. Let's see kung ano to. May mga pag-uusap kayong magaganap dito. So, I can see conversation here. Darating talaga sa point, mawawalan ka na ng gana. Kumbaga, aantayin mo pa ba na aabot pa, na dumating pa sa point na mawawalan ka na ng, kasi hindi mo na ma-appreciate yung pagsasama dito eh. Kahit pa pilitin mo pa, you were going to gain your strength to fix the problem. Makakaramdam ka na kasi talaga ng lamig dito. Coldness of the relationship. Emptiness. So, I think you really need to
talk to this person, ask this person about his feelings towards you, about the plans, may plano pa ba siya sa family, and if wala na, then you make the decision. Kasi ang makikita ko kasi dito, if ever na tinuloy mo yung paghiwalay dito, for this final outcome, makikipag-usap to balik sa'yo ang person na to. Babalik siya para ayusin ang lahat ng to. But I think you will not going to accept the offer anymore. Because mas magugustuhan mo na yung buhay nang wala siya. And mas makakaramdam ka na talaga dito ng, kumbaga, new beginning sa buhay mo. So, I think, babalik siya to talk to you about na mahal kita, mahal pa rin kita, and tutuparin natin yung mga plano, whatever it is. But I think, on your part, dahil so sobra kang nasaktan, na-realize mo talaga lahat na yun, sobra kang nasaktan, you were going to move forward and never look back from this marriage anymore. So, you were going to cut off the cycle, and you were going to have that changes, great changes of your life. Like, he will really get what he deserved. The karma, the judgment. This is it. Puputulin mo na yung connection sa taong ito. And even your marriage. So, dahil sa, hindi mo na gugustuhin na babalik pa sa kung ano man yung nangyari before. So, if you were going to choose the best outcome here to separate sa person na to, then, ito yung baka possibility na mangyayari. Magiging maganda yung magiging life mo in a way without this person. But if you're not going to choose the best outcome, let's see kung ano yung pwede mangyari. If you were going to stay dito sa relationship na to, and hindi ka makikipaghiwalay sa taong ito, may aalis pa rin. Kung hindi ikaw or siya yung aalis dito. So, kasi this person will going to offer new beginning and not to you, towards the other. Kasi it should be ikaw dito sa side and nag-offer siya dito sa other side. Magkakaroon to sa'yo ng clarity actually. And I can see that hindi madali yung magiging decision. Pero maaabot pa kayo sa point na ang bigat ng mga pagdadaanan ng problema, hindi madali magiging decision, and pain. Andito pa rin yung pain. Masasaktan at masasaktan ka pa din. Mapapagod ka, hindi na magiging masaya yung marriage ninyo. And very challenging yung magiging marriage ninyo. And I think the outcome, kumbaga saan-saan pa man kayo iikot na lugar, yung outcome dito maghiwalay pa din kayo eh. So, kahit pa siguro tatagal pa, hindi mo pa agad-agad ma-realize to, yung magiging outcome, yun pa din yun. Lalala lang talaga siya if you will not going to realize, since na, kung nanonood ka nito and you are guided na and naka-resonate ka dito and feeling mo ito yung nangyayari sa buhay ko, feeling mo ito yung mga nangyayari sa inyo ngayon, feeling mo ito yung mga nararamdaman mo, then to think na talaga na might be it's time for me to realize things, to learn from my lesson, to open up my mind about the possibilities na kailangan mo na din titignan kung pag-isipan ng mabuti yung mga decision mo. So I can see signs here. Okay, possible Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio, you or your person, okay? Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Taurus, Pisces, Aquarius, Capricorn, as I said earlier, Aries, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, so Gemini. So that is my reading for you. Thank you and God bless.